Pagkatapos kumain, iniligpit ni Lian Martinez ang mga pinagkainan at nagmamadaling umakyat sa itaas. Pagpasok sa kanyang pribadong silid, agad niyang tinawagan ang kanyang Tito Ben. Nais niyang itanong kung ano ang nangyari sa mga painting ng kanyang ina matapos itong pumanaw. Mabilis na sinagot ng kanyang tito ang tawag, at agad nagtanong, ang aga mong tumawag, may emergency ba? Tila nag-aalala ang tono ng kanyang tito, na nagbigay ng kaunting init sa puso ni Lian. Marahil ay may pakialam pa rin ito sa kanya, ngunit ang mainit na pakiramdam ay hindi nagtagal. Narinig niya ang boses ng kanyang tita Mila sa kabilang linya, baka naman hindi nagustuhan ng mga Alvarez kaya isinasauli na. Tila tinakpan ng kanyang tito ang mikropono, ngunit mahina pa rin niyang narinig itong nagsabi, imposible. Kasal na siya, tagalabas na siya. Kahit isauli pa nila, hindi natin tatanggapin pabalik. Nang marinig iyon ni Lian, nanlamig ang kanyang puso. Hindi pala sila nag-aalala kung napahamak siya, kundi natatakot lang na baka isauli siya. Tutal, malaking halaga rin naman ang natanggap nilang dote mula sa pamilya Alvarez. Ayon sa kaugalian, kung hindi matutuloy ang kasal, kailangang ibalik ang dote. Siguradong araw-gabi silang nag-aalala, takot na baka ay actress ng pamilya ng lalaki ang kasal, na para bang nawalan sila ng malaking pera. Gayunpaman, nanatili siyang magalang. Dahan-dahan siyang nagsalita sa telepono, Tito, Tita, huwag po kayong mag-alala, hindi pa naman po ako isinasauli. Tila hindi inaasahan ng kanyang tito na narinig niya ang usapan kanina. Pilit itong tumawa, mabuti naman kung ganun. Ang gusto lang naman namin ng tita mo ay maging masaya ka. Ayaw nang makinig ni Lian sa mga walang lamang salita, dumiretso na siya sa punto. Tito, tumawag po ako para itanong, pagkatapos pong pumanaw ni Mama. Ano po ang ginawa ninyo sa mga painting niya? Sumagot ang tito niya, oo. Teka, alalahanin ko. Noong mga panahong iyon, parang humanap ako ng magbobote. Tinipon lahat ng walang kwentang gamit at ipinagbili na lang para matapos na. Puso at kaluluwa po iyon ni Mama. Bakit niyo po ipinagbili sa magbobote? Walang pakialam ang kanyang tito. Nagkibit balikat ito. Ano bang halaga ng mga painting na yun? Sakop lang sa lugar. Mas mabuti nang naibenta para kumita kahit kaunti. Nang marinig iyon ng kanyang tito, namula ang mga mata ni Lian. Ngunit kung iisipin ang mga taon ng panlalamig at pagmamaliit sa kanya, hindi na rin siya nagulat. Isang taong buhay na tulad niya ay hindi nila tratuhin ng maayos. Paano pa kaya ang mga painting ng kanyang ina? Sino po yung magbobote na yun? Nakuha niyo po ba ang kontak niya? Pilit niyang pinigilan ang emosyon at nagtanong. Napatawa ang kanyang tito, Lian. Isipin mo nga, araw-araw akong nakikipag-usap sa kung sino-sinong mga bigatin. Puno ang contacts ko. Paano magkakaroon ng lugar para sa isang magbobote? Naiintindihan ko po. Pagkatapos noon, may ilang bilin pa ang tito niya. Naalagaan daw niyang mabuti ang binatang si Sebastian Alvarez. Tumango-tango lang si Lian bilang pagsang-ayon. Sa kakusa nang ibinaba ang tawag. Pagkababa ng telepono, pag-angat niya ng ulo, nakita niya si Sebastian, Seb, Alvarez na nakatayo mismo sa pintuan ng silid. Nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano nakatagal itong nakatayo roon. Pero base sa itsura nito, marahil narinig nito ang buong pag-uusap nila kanina. Pilit siyang ngumiti, narinig mo lahat. Huminahon ka, huwag kang magmadali. Imposibleng hindi tayo makahanap kahit isa man lang. Lumapit ito at marahang tinapak ang kanyang balikat. Huminga siya ng malalim at tumango. Alam niyang pampalubag loob lang iyon ni Seb. Pero, sa sandaling iyon, totoong nakaramdam siya ng kaunting lakas ng loob. Hindi niya maiwasang isipin. Ang mga kadugo niya, sa huli, ay hindi man lang may kumpara sa isang taong wala siyang kaugnayan sa dugo. Hindi niya alam kung iyon ba ay kalungkutan o isang uri ng swerte. Noon lang niya napansin ang pulang kahon ng regalo sa kamay ni Seb. Nagtanong siya, Mr. Alvarez, may kailangan ka ba sa akin? May package na dumating para sa iyo. Dinala ko na lang dito. Iniabot nito ang kahon sa kanya. Nawala siya sa malalim na pag-iisip, umiling at sinabing ayos lang, saka kinuha ang kahon, may pagtataka sa mga mata. Pero wala naman akong in-order. Sino kaya ang nagpadala nito?
Habang nagsasalita, dinala niya ang kahon sa coffee table at binuksan ito. Isang matamis na halimuyak ng bulaklak ang agad na kumalat sa hangin. Sa loob ay isang kahon ng sariwang champagne roses. Namumukadkad ng buong ganda. Natigilan siya, saka nakita ang isang nakatuping pink na card sa loob. Kinuha niya ito at binuksan. Nakasulat sa card, hihintayin kita sa finish line. Mr. Z. Kumunat ang noo ni Lian, bamulong, sino si Mr. Z? Sinulyapan ni Seb ang card. Walang emosyong nagsabi, maaaring isang taong nagsisimula sa Z ang pangalan. Panipi, naisip din niya iyon, si Zack kaya. Siguro siya nga, ngunit pagkasabi noon ay umiling siya, mali. Noong araw na iyon, inihatid niya lang ako hanggang sa kanto ng subdivision. Hindi siya pumasok. Paano niya nalaman ang eksaktong address ng bahay? Kailangan lang magtanong sa guard. Sabihin lang na may hinahanap na taga Alvarez. Siguradong may magtuturo papunta rito. Sabi ni Seb habang umuupo sa sofa sa tabi niya. Pero hindi ko naman sinabi sa kanya na kasal na ako. Kung magtatanong siya sa guard, itatanong lang niya kung saan nakatira si Lian Martinez. At hindi naman alam ng guard ang pangalan ko. Bahagyang lumalim ang tingin ni Seb. Tinitigan siya nito ng makahulugan. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi kay Zack Eri na kasal ka na? Dati, ikaw mismo ang nagsabi na nag-aaral pa ako. Kaya pansamantala mo nang hindi ipapaalam sa publiko. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Seb. Natahimik ng ilang segundo bago marahang tumango. Oo nga, ako ang nagsabi. Hindi maintindihan ni Lian kung bakit, pero parang hindi masaya si Seb. Dahil ba nakita niyang tumanggap siya ng bulaklak mula pa sa isang nagpakilalang Mr. Z. Kaya hindi ito masaya. Siguro naman hindi aabot sa pagseselos. Tutal wala pa namang namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit bilang mag-asawa sa papel, ngayong nakita siyang binigyan ng ibang lalaki ng rosas, at may kasama pang mga makahulugang salita, hindi nakatakataka kung makaramdam ng kaunting inis si Seb. Hindi po si Zack iyon. Hindi niya ako bibigyan ng rosas. Panipi kuwi, kusang sabi ni Lian, alam niyang gusto ko ang lysianthes, o eustoma. Tumigil siya, napatingin muli sa maayos na pagkakasulat sa card. Tungkol naman kay Mr. Z na ito, hindi ko rin mahulaan kung sino. Panipi, so, gusto mo pala ng lysianthes, tanong ni Seb. Bahagyang natigilan si Lian, saka ngumiti, kasi ang lysianthes ay may mahabang panahon ng pamumulaklak. Hindi masyadong nangangailangan ng alaga, at maganda rin ang kulay. Dahil din, may nagsabi noon na kamukha niya ang bulaklak na iyon. Pero ang kasunod na pangungusap ay hindi na niya sinabi. Kung maaari lang, ayaw na niyang maalala pa ang taong iyon. Maingat niyang tiningnan ang ekspresyon ni Seb. Mr. Alvarez, galit ka ba? Tinitigan siya ni Seb ng ilang segundo. Sa kakalmadong sumagot, hindi. Pagkasabi noon, tumayo ito, at kinuha ang isang librong detective novel na iniwan niya sa coffee table. Pahiram muna nito ng ilang araw. Ha, hindi inaasahan ni Lian na interesado pala ito sa genre na binabasa niya. Mabilis siyang tumango, sige po, basahin niyo lang, masaya siyang pumayag. Dahil medyo malamig ang mukha nito kanina, na nagbigay sa kanya ng kaba na parang estudyanteng tinitigan ng terror na teacher. Kahit wala namang ginagawang masama ay nakakaramdam pa rin ng kasalanan. Kinuha ni Seb ang libro at lumabas ng sala. Agad siyang sumunod para ihatid ito sa pinto. Pagdating sa tapat ng pinto, bigla niyang naalala, kagabi ginamit niya ang panyo ni Seb para panasan ang mukha niya. Nilaban niya ito kaninang umaga pero hindi pa naisa sa uli. Mr. Alvarez, sandali lang po. Nalaban ko na po yung panyo, kukunin ko lang. Pagkasabi noon ay bumalik siya sa silid. Hindi nagtagal, lumabas siyang tumatakbo hawak ang panyo. Malinis na ang panyo, maingat pang nakatupi sa dalawa. Inabot niya ito gamit ang dalawang kamay. Nalaban ko na po, medyo. Gusot lang ng kaunti, ayos lang, kinuha ito ni Seb. Walang ekspresyon ang mukha, saka tumalikod at bumalik sa sariling silid. Pagbalik sa kanyang silid, bahagyang kumunat ang noo ni Seb habang tinitingnan ang panyo. Ang panyong minsang pamyunas sa kanyang mga luha, saka hindi na malayang hinilot ang kanyang sentido.
Hindi rin niya maintindihan kung ano ba talaga ang ikinaiinis niya. Ang alam lang niya, nang makita niyang tumanggap si Lian ng bulaklak mula sa iba, nakaramdam siya ng matinding inis. Lumalabas na, kahit ang isang kasal na walang pagmamahal, ay maaari pa ring magdulot ng selos. Gayunpaman, hindi niya hinayaang malunod ang sarili sa alang-ay ng emosyong iyon. Marami pa siyang kailangang gawin ngayon. Buong araw na iyon, abala si Seb. Hindi siya nananghalian dahil hindi siya nakaramdam ng gutom. Pagsapit ng hapon, lumabas siya para asikasuhin ang trabaho. Alas 11 na ng gabi nang makauwi siya. Pagod ang buong katawan matapos ang mahabang araw. Wala na siyang ibang ginawa kundi naligo agad. Pagkatapos magbabad sa mainit na tubig, paglabas mula sa banyo, saka lang niya tiningnan ang kanyang telepono. May isang mensahe sa screen na ipinadala mahigit 1 oras na ang nakalipas. Galing kay Lian. Tinanong siya nito, anong oras mo gustong gumising bukas ng umaga? May gusto ka bang kainin para may handa ko? Mag-aalas 12 na ng gabi. Nakasanayan na ni Lian na gumising ng maaga, siguradong tulog na ito ngayon. Kahit na, nag-reply pa rin si Seb. Late na ako matutulog, hindi na ako mag-aagahan bukas, ikaw na lang ang bahala sa sarili mo. Hindi niya inaasahan, halos agad-agad na nag-reply ang dalaga, sige po, Mr. Alvarez. Nai-imagine niya ang maamong itsura nito tuwing tinatawag siyang Mr. Alvarez. Hindi niya namalayang napangiti ang kanyang mga labi. Ang inis na nararamdaman mula sa bulaklak kaninang umaga ay nabawasan ng malaki. Akala niya ay ibababa na niya ang telepono. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kinuha niya ito ulit at nag-type pa ng isang linya. Gising ka pa? Muli. Isang mabilis na reply, hinihintay kita. Muntik na niyang tawaging tanga ang dalaga, kung hindi siya nag-reply. Ibig sabihin ba ay magpupuyat ito hanggang umaga? Ngunit nang makita niya ang 4 na salitang iyon sa screen, isang hindi maipaliwanag na init ang gumapang sa kanyang puso. Simula nang dumating ang dalagang ito sa tabi niya, kahit ang dating malamig at tahimik na gabi ay biglang nagkaroon ng buhay. Nag-isip siya sandali, saka nag-text ulit. Sa makalawa, gigising ako sa tamang oras. Mas maganda kung tapos na ang almusal bago mag-alas 7:30. Panip, ang reply ay isang emoji ng dilaw na bibeng tumatango, noted. Nang makita ang cute na bibeng iyon, napahalakhak si Seb. Parang bata talaga. Pero hindi niya maitatanggi. Unti-unti na niyang nagugustuhan ang batang ito na nagbibigay ng init sa kanyang puso. Kinabukasan ay linggo, walang pasok si Lian. Siya at si Seb ay parehong may kanya-kanyang ginagawa sa loob ng kanilang mga silid. Hindi sila sabay na nanghalian, at pagsapit ng hapon, dumating ang Lola Elena ni Seb. Sa pagkakataong ito, dumating si Lola Elena para kay Lian. May ibibigay itong isang gawain na hindi naman kalakihan pero hindi rin maliit. Nais ni Lola Elena na humingi ng pabor kay Lian. Sa darating na Lunes ay kaarawan ni Don Carmelo Reyes, isang matalik na kaibigan ng matanda. Noong una, balak niyang personal na dumalo para bumati, ngunit tatanggap lang niya ng balita na ang kanyang kapatid na babae sa probinsya ay malubha ang sakit. Kailangan niyang umuwi agad, umaasang maabyutan pa niya itong buhay. Kahit anong mangyari, hindi siya makakabalik sa tamang araw. Kaya naman, nais niyang hilingin kay Lian na siya na ang magdala ng regalo at bumati kay Don Carmelo para sa kanya. Pagkasabi noon, sinulyapan niya si Seb na nakaupo sa tabi ni Lian. At binalingan ang dalaga para magbilin pa, hindi pa pwedeng isapubliko na magaling na ang mata ni Seb. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan mong pumunta mag-isa. Saka binalingan si Seb, mag-ayos ka ng mapagkakatiwalaang tao para samahan si Lian. Tumango si Seb, huwag po kayong mag-alala. Lola, hindi ko hahayaang mawala ang apo niyong manugang. Nagulat si Lian nang marinig si Seb na tawagin siyang, apo niyong manugang. Namula ang kanyang mukha at hindi na malayang napasulyap dito. Sakto namang napatingin din ito sa kanya. Kalmado ang tingin nito, ngunit may kakaiba. Habang naguguluhan pa siya, inakbayan na siya ni Seb at yumuko para bumulong, okay lang ba sa iyo? Kung nahihirapan ka, sabihin mo lang, mag-aayos ako ng ibang tao. Panipi, sumingit din agad si Lola Elena. Oo nga, kung busy ka, iya. Pwedeng iba na lang ang pumunta. Ayos lang, sa totoo lang. May oras naman siya,
at handa siyang tulungan ang matanda. Kaya lang, ang gaanong pagyakap sa kanya ni Seb ay nagpatigas sa buo niyang katawan. Para bang nawalan siya ng laman sa utak. Muli siyang marahang hinayla ni Seb palapit, ngumiti ito at nagtanong, bakit? Natulala ka na? Tinatanong ka ni Lola. Nagising siya sa katotohanan. Nagmamadaling tumango bilang pagsang-ayon. Saka nagsimulang magtanong tungkol sa lugar, oras, at kung ano ang mga kailangang ihanda. Ngumiti ng malumanay si Lola Elena. Huwag kang mag-alala, Iya. Nakapili na ako ng isusuot mo. Ipapadala ko bukas ng tanghali. Alas 6:30 ng hapon. Sesunduan ka ng driver. Kailangan mo lang magpaganda. Pumunta doon, ibigay ang regalo, at mangumusta para sa akin. Huminto sandali si Lola Elena. Saka nagbilin pa, gusto mong magtagal doon para mag-enjoy, pwede rin. Gusto mong umuwi ng maaga, ikaw ang bahala. Opo, Lola, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong maibibigay ang regalo at maipararating ang bati ninyo ng maayos. Tumango si Lola Elena ng may kasiyahan, magaling. Nga pala, kasing edad ko si Don Carmelo. Pero sa totoo lang, mas bata siyang henerasyon sa akin. Kapag nakita mo siya, Tiyo ang itawag mo, ha? Huwag kang magkakamali. Dahil sa detalyadong bilin ni Lola Elena, ngumiti si Lian. Opo, Lola. Tandaan ko po, ang tungkuling ibinigay sa kanya ni Lola Elena ay importante. Pero hindi naman mahirap. Hindi rin ito kasabay ng kanyang klase, kaya naging maayos ang lahat. Pagkatapos magbilin, naghanda nang umalis si Lola Elena. Naghihintay na ang sasakyan sa labas ng gate. Tumayo si Lola Elena. Tumayo rin sina Seb at Lian para ihatid ito sa pinto. Pagkatayo, nakahinga ng maluwag si Lian. Sa wakas, nakawala na siya sa yakap ng binatang si Seb. Kahit nag-aarte lang sila, nakakahiya pa rin ang matagal na pagkakayakap. Ngunit hindi pa siya tapos huminga, hinawakan na ni Seb ang kanyang kamay. Napuno ng tandang pananong ang isip ni Lian, sinulyapan niya si Seb. Nasa unahan si Lola Elena, hindi nito makikita ang nangyayari sa likod. Kaya, hindi na kailangang magkahawak kamay pa. Ngunit kalmado pa rin itong nakatingin sa unahan, na parang hindi napansin ang nagtatakang tingin niya. Balak niyang bawiin ang kamay, ngunit mahigpit ang hawak nito, kaya sumuko na lang siya. Pagdating sa gate ng mansyon, bago sumakay sa kotse, huminto si Lola Elena, tumingala sa langit, at bamantong hininga, ang mga matatanda kong kaibigan, may mga nawawala na. Hindi ko na rin alam kung hanggang kailan pa ako tatagal. Alam ni Lian na naisip ni Lola Elena ang sarili nitong kalagayan dahil sa malubhang sakit ng pinsan nito sa probinsya. Naaalala pa niya ng malinaw, noong araw ng kasal nila, sinabi sa kanya ni Seb na kahit anong pagpapagamot ang gawin. 2 taon na lang ang pinakamatagal na itatagal ni Lola Elena. Nang maisip iyon, kumirat ang kanyang puso, nagsimula na ring mamasa ang kanyang mga mata. Marahang pinakalma ni Seb si Lola Elena. Lola, huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan nyo pa pong manatili para tulungan kaming mag-alaga ng apo nyo sa tuhod. Natigilan si Lian at napalingon kay Seb. Teka, hindi ba't sinabi niya noon na hayaan mo na siyang mag-focus sa pag-aaral? Hindi pa kailangang isipin ang pagkakaroon ng anak. Sinabi pa niyang siya na mismo ang magpapaliwanag kay Lola Elena. Marahang pinisil ni Seb ang kamay niya. Tiningnan siya ng makahulugan. Ibig sabihin, nag-aarte lang, makisama ka. Pilit na ngumiti si Lian. Opo, tama po, nagningning ang mga mata ni Lola Elena. Agad na nawala ang lungkot. Tiningnan niya ang kanyang apo, saka ang kanyang apo sa manugang. Ibig sabihin, meron na. Nagmamadaling kumaway si Lian, ay hindi po. Hindi naman po ganun kabilis. Medyo nadismaya si Lola Elena. Ngunit masaya pa ring hinimok silang dalawa. Kung ganun, kailangan yung magsikap. Sabi ng doktor, 2 taon na lang daw ako. Nagmamadaling tumango si Lian bilang pagsang-ayon. Nakipagtulungan din si Seb, sinusubukan po namin. Kaya umalis si Lola Elena na dala ang pag-asa sa isang apo sa tuhod. Masayang sumakay sa kotse. Si Lian naman ay nanatiling may pilit ng ngiti, kumakaway kay Lola Elena. Nang makalayo na ang sasakyan, binitiwan ni Seb ang kanyang kamay at tumalikod papasok ng bahay. Magulo ang isip ni Lian, hindi na malayang sumunod. Sabay silang pumasok sa elevator.
Yumuko si Seb at sinulyapan siya. Bahagyang ngumisi ang labi. Bakit ka ba sunod ng sunod sa akin? Habang nagsasalita, pinindot niya ang button para sa ikalawang palapag. Nang sumara ang pinto ng elevator, kinagat ni Lian ang labi. Hindi ba't sinabi mo dati na nag-aaral pa ako? Hindi pa kailangang magmadali sa pag-aanak. Bakit ganun ang sinabi mo kay Lola kanina? Walang pakialam na sumagot si Seb, sa sitwasyon kanina. Kung sasabihin nating hindi tayo magkakaanak sa susunod na 3 taon, sa tingin mo maniniwala si Lola? Marahang bumantong hininga si Lian, sa bagay. Kailangang bigyan ng pag-asa si Lola. Huminto ang elevator sa ikalawang palapag. Tahimik siyang lumabas. Nasa likod niya si Seb. Paglapit sa pinto ng kanyang silid, bigla siyang huminto, lumingon at nagtanong kay Seb, kung pagkatapos ng 2 taon, hindi pa rin natin nabigyan si Lola ng apo sa tuhod, Eddie. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin, pero naniniwala siyang naiintindihan ni Seb. Ngayon ay pumayag sila kay Lola, pero kung lumipas ang 2 taon at hindi pa rin natupad ang hiling nito bago ito pumanaw. Hindi ba't parang binigyan lang nila ito ng huwad na pag-asa? Maituturing pa bang mabuting intensyon ang kasinungalingang iyon? Natahimik sandali si Seb, tila seryosong pinag-iisipan ang tanong na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan niya si Lian, seryoso ang mukha, o baka naman. Gumawa na tayo ng isa. Parang nakuryente si Lian, lumaktaw ang tibok ng puso niya. Bagamat nang ikasal sila ay pinaghandaan na niya ang posibilidad na ito. Pero, sa ngayon ay mag-asawa pa lang sila sa papel. Kung talagang kailangan ng magkaanak, kailangan niyang maghanda ulit mula sa simula. Sigurado ka? Pabulong niyang tanong. Mukhang nahihirapan din si Seb. Anong gagawin natin, Aber? Biglang napunta sa kanya ang bigat ng desisyon. Nag-isip siya sandali, saka mahinang sumagot, o baka naman, sabihin na lang natin ang totoo kay Lola, para maiwasan na mas lalo siyang malungkot kapag hindi natin natupad. Panipi, hindi naman tumutol si Seb. Sige, pagbalik ni Lola, sabihin mo sa kanya na kailangan mo munang tapusin ang pag-aaral mo. Tiningnan siya ni Lian nang may hinanakit. Nang ikasal sila, sino ba ang nagsabing siya ang kakausap kay Lola? Ngayon, ipinapasa na sa kanya. Hindi niya alam pero madali siyang bumigay. Konting pag-iyak lang ni Lola Elena. Siguradong mapapa-oo na siya agad. Pero kung iisipin, kakasabi lang din naman ni Seb na, gumawa na tayo ng isa. Kaya hindi na rin magandang bawiin pa ang sinabi. Napabuntong hininga na lang si Lian. Sige na nga, ako na ang magsasabi. Bahagyang kumerba ang labi ni Seb. Ang babaeng ito, masunurin talaga. Wala nang iba. Babalik na ako sa silid ko. Sandali lang, Mr. Alvarez. Tinawag siya ni Lian. Bahagyang tinaas ni Seb ang kilay. Ano yun? Mabilis siyang lumapit. Sinabing balak niyang umuwi sa probinsya ng kanyang ina sa darating na weekend. Bagamat matagal nang pumanaw ang kanyang lolo at lola, maayos pa ring inaalagaan ang lumang bahay. Halos nanatili pa rin itong tulad ng dati. Naisip ni Lian na noong nabubuhay pa ang kanyang ina, tuwing piyesta opisyal ay umuuwi ito. Baka sakaling sa pagkakataong ito ay makahanap siya ng ilang lumang painting ng kanyang ina. Nag-isip sandali si Seb, gaano katagal? Sinabi niyang sa Batangas ang probinsya. Medyo malayo. Kung aalis siya ng Sabado, pinakamaaga na ang Linggo ng hapon bago siya makabalik, kaya nagpaalam na siya ng maaga. Tumango si Seb, anong oras ka aalis? Para mapag-book na kita ng flight. Mabilis siyang umiling, nakapag-book na po ako. Nang makitang handa na siya, hindi na nagsalita pa si Seb. Pagkatapos magsalita, bumalik si Lian sa kanyang silid. Tiningnan ni Seb ang papalayong anino ng dalaga. Hindi maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Sakto namang paglagay niya ng wonton sa kumukulong tubig. Dumating si Seb sa dining area. Nakasuot ito ng manipis na beige na sweater at light-colored khaki pants. Ang sweater na bahagyang nakayakap sa malapad niyang balikat, dagdagan pa ng matangkad niyang pangangatawan, ay lalong nagbigay diin sa gwapo at eleganteng aura niya kahit simple lang ang suot. Naisip ni Lian, kung malalaman lang ng mga kaklase niyang babae na palihim siyang nagpakasal sa isang lalaking ganito kagwapo at kakarisma. Siguradong mababaliw ang mga iyon. Baka pa nga kuyugin siya para tanungin tungkol sa mga nangyayari sa kama.
At bigla, kusa na namang nag-replay sa isip niya ang eksena kung saan bigla itong naghubad ng damit at pumasok sa kama niya noong isang araw. Dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano, muntik nang umapaw ang tubig sa kaldero. Napasinghap siya at akmang papatayin ang kalan. Ngunit lumapit na si Seb, tinulungan siyang patayin ang kalan, at kumunat ang noo, mag-focus ka kapag nagluluto. Panipi. Habang nagsasalita, halos nakulong siya sa pagitan ng kalan at ng katawan ni Seb. Ang mainit nitong hininga ay tumatama sa kanyang noo. Nag-ulo ang tibok ng puso ni Lian, yumuko siya at pabulong na sumagot, "Opo. Alam ko na po." Nang maluto ang wonton soup, inihain niya ito sa mesa. Ang main dish ay wonton soup pa rin, pero nagbago na ang side dish. May idinagdag na pipinong may suka at bawang, at ginisang pechay na may hipon. Bawat isa ay may kasamang pritong itlog. Magkaharap silang kumain ng mainit na almusal. Biglang nakaramdam si Lian ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Noon sa bahay ng kanyang tito at tita, kanya-kanya sila ng sulok. Bihirang magsabay-sabay sa almusal. Kahit marunong siyang magluto, bihirang magkaroon ng ganang magluto. Madalas ay isang carton lang ng gatas at nilagang itlog ang dinadala niya sa eskwela para kainin ng mabilis. Ngayon ay iba na. Pumayag siyang ipagluto ng almusal si Seb. Araw-araw siyang gumigising ng halos 1 oras na mas maaga. Medyo nakakapagod, pero kapag naiisip niyang may makakasabay na siyang kumain ng almusal araw-araw, nakakaramdam siya ng saya. Hindi niya namamalayang napapangiti na pala siya. Habang kumakain, nabanggit ni Seb ang tungkol sa pintor na nagngangalang Pangarap. Sinabi niyang pinapaimbestigahan pa rin niya ito. Huwag daw siyang mainip. Sasabihin agad kapag may balita na. Nang malaman niyang seryoso si Seb sa pagtulong sa kanya, biglang uminit ang kanyang puso. Balak niyang magpasalamat, pero parang masyadong formal, kaya malumanay siyang nagtanong, "Busog na po ba kayo?" "Kung hindi pa, magluluto pa po ako." "Busog na. Bilisan mo nang kumain, hindi ba't may maaga ka pang klase?" Nang marinig iyon ni Lian, tiningnan niya ang relo. Totoo nga, malapit na siyang malate. Kaya mabilis niyang inubos ang natitirang pagkain. Tumakbo paakyat para magbihis, saka sumigaw ng malakas, "Mr. Alvarez, papasok na po ako." Pagkatapos noon ay nagbisikleta na siya papuntang eskwela. Balak sanang ipahatid ni Seb kay Mang Dante, pero masyadong mabilis tumakbo si Lian. Hindi pa siya nakakapagsalita ay wala na ito. Napatawa na lang siya nang walang magawa. Hayaan na, marami pang pagkakataon sa susunod, ng gabing iyon. Eksaktong 6:30, hinatid ni Mang Dante si Lian sa hotel para dumalo sa party. Ang party ay ginanap sa pinakamagarbong hotel sa Metro Manila. Paghinto ng sasakyan sa tapat ng malaking lobby, ibinigay ni Mang Dante ang susi sa valet. Saka sila pumasok ng hotel dala ang regalo. Ang birthday party ay ginanap sa banquet hall sa ground floor. Pagkatapos mag-sign sa reception desk, isang manager na nakatoksido ang lumapit at iginiya sila papasok. Hindi pa nagsisimula ang party. Ang mga bisitang nakabihis ng elegante ay nakakalat sa buong hall. Nagbabatian at nag-uusap. Mula sa kisame ay nakabitin ang mga kumikinang na chandelier. Ang liwanag ay tumatalbog sa mga mukha ng mga ginoo at ginang, na nagpapakita ng kanilang karangyan at aura. Sa gitna ng eksenang iyon, mukhang simple si Lian. Nakasuot siya ng puting fitted dress, simple ngunit eleganteng disenyo. Bahagyang off-shoulder, hindi kita ang dibdib, hindi rin kita ang likod. Ang damit ay nagbigay diin sa kanyang manipis na balikat at mahabang leeg. Ang leleyan sa harap ay may bahagyang slit, sapat lang para magpakita ng kaunting alindog ng hindi bastyusen. Pino at disente. Wala siyang suot na anumang alahas, na lalong nagpatingkad sa kanyang malinis, presko, at maayos na itsura. Napakagaan lang ng makeup ni Lian. Sa totoo lang ay 3 hakbang lang, nag-shampoo, nagkilay, nag-lipstick. Isang taong halos walang makeup na tulad niya, na nakasuot ng damit na pinili ni Lola Elena. Sa gitna ng mga bisitang magarbo ang kasuotan at makapal ang makeup, ay namukod tangi na parang isang malamig na simoy ng hangin. May ilang mga ginoo na nga ang nagsimulang magbulungan, sino raw ang dalagang iyon na may preskong aura. Bakit ngayon lang nila nakita?
Sa mga sandaling iyon, magaan ang mga hakbang ni Lian. Kasama si Mang Dante patungo sa upuang inilaan para sa kanila, na personal na itinuro ni Don Carmelo. Hindi niya alam na hindi sinasadyang naging magandang tanawin siya sa mata ng iba. Lalong hindi niya alam na may isang pares ng mga matang laging nakasunod sa kanya. Mula nang pumasok siya hanggang sa makaupo, hindi ito naalis. Ang may-ari ng mga matang iyon walang iba kundi ang dati niyang fiancé, si Marco Sandoval. Nakaupo ito sa hilera sa unahan, may isang stage na pagitan sa kanila ni Lian. Sa totoo lang, maaga niya itong nakilala. Nang mag-sign siya sa reception desk, nasa likod lang niya ito. Tumingin-tingin siya sa paligid noon. Ngunit hindi man lang tumigil ang tingin niya kay Marco kahit isang segundo dumaan lang na parang estranghero. Pagkatapos, nang pumasok at umupo, sakto namang kitang-kita niya ang mukha ni Lian mula sa kanyang pwesto. Kaya mula noon hanggang ngayon, hindi na maalis ang tingin niya rito. Napansin ng isang kaibigang katabi niya ang tingin niya. Kaya siniko siya nito, Marco, di ba yan yung ex-fiancé mo? Ang inosente tingnan, paano mo natiis na pakawalan? Ang nagsalita ay si Kaden, anak ng pamilyang Canto. Kasama rin sa barkada ni Marco Sandoval. Ngumiti lang si Marco, hindi sumagot, hindi niya pinakawalan. Ito ang ayaw ng magpatuloy. Ngumisi ng may mali siya si Kaden, sa itsura niyang yan. Siguro sa kama ang galing din. Ano? Kumunat ang noo ni Marco. Tiningnan ito ng masama, inumin mo na lang yang alak mo. Kung ano-ano pinagsasabi mo, sanay na si Kaden sa ganoong usapan nila. Hindi niya pinansin, nakangiti pa rin, nagtatanong lang naman. Puro kakilala naman tayo rito. Share ka naman dyan. Muling tumingin si Marco kay Lian sa di kalayuan. Dahil sa sinabi ni Kaden, bahagya siyang natinag, biglang uminit ang kanyang katawan. Kaya lang, hindi niya talaga may imagine kung paano sila, kapag ginagawa na nila iyon. Tutal, si Sebastian Alvarez na ang kasama niya ngayon. At ang seb na iyon ay bulag kahit gaano pa kasensual si Lian. Siguradong hindi iyon mararamdaman ng lalaking iyon. Ang isang mabuting babae na tulad niya ay napunta sa ganoong tao. Talagang, sayang. Nang maisip iyon, napuno ng inis si Marco. Nilagok niya ang alak sa kanyang baso. Malamig na nagsabi, kung gusto mong malaman, tanungin mo si Sebastian Alvarez. Wag ako. Nang makitang hindi ito masaya, tumahimik ang katabi niya. Ngumiti na lang para makisabay. Isa pang lalaki ang nagtaas ng baso sa kanya, hindi kailanman makakalimutan ng babae ang una niyang lalaki. Kahit kasal na siya, maaalala pa rin niya yun lagi. Pilit na ngumiti si Marco, nilagok muli ang alak. Paano makakalimot kahit kamay niya, hindi pa niya nahahawakan. Kanina lang, dumaan ang tingin nito sa mukha niya, hindi man lang siya nakilala. Maalala lagi, huwag nang sabihing lagi. Kahit isang segundo hindi siya naalala. Tahimik lang siyang uminom ng alak. Hinayaan ang mga kaibigan sa tabi na lalong magsalita ng masasamang biro. Bawat usapan, tungkol kay Lian. Tila para sa kanila, mas inosente ang babae. Mas nakakaakit na tuklasin ang wild na bahaging nakatago sa loob. Ngunit may ibang bisita sa kalapit na mesa. Napansin ni Marco. May mga nagsisimula ng tumingin sa kanila ng may pagkairita. Kung hindi lang siya magsasalita para itama ang mga ito. Pagkatapos ng party ngayon, maniniwala ang lahat na may nangyari sa kanila ni Lian bago ito ikasal. At kung makarating pa iyon sa pamilya Alvarez, maaari siyang maliitin. Na pwedeng humantong sa pagkasira ng kasal, posibleng mangyari. Lalong naguluhan si Marco habang nag-iisip, muli niyang tiningnan si Lian. Nakaupo na ito ngayon, sakto namang napatingala, nagtama ang kanilang mga mata. Malinaw ang mga mata nito na parang loang walang alon. Biglang lumaktaw ang tibok ng puso ni Marco. Ngunit isang segundo lang, inalis na nito ang tingin, yumuko at tumingin sa telepono. Gayunpaman, sigurado si Marco, sa sandaling iyon, talagang tumigil ang tingin nito sa kanya. Marahan niyang pinaikot ang baso sa kamay. Mapait na ngumiti at sinabi sa mga kaibigan sa harap, huwag na kayong manghula. Hindi kami naghawak kamay ni Lian. Tigilan nyo na yang mga walang kwentang usapan. Okay lang sa akin, pero kapag nalaman ni Mr. Alvarez, lagot kayo, pagkasabi noon. Biglang natahimik ang buong mesa. Ano raw?
Nagka-engage na pero hindi pa naghahawak kamay. Nagbibiro ba ito? Hindi ba't ito si Marco Sandoval na kilalang playboy? Bamantong hininga si Marco. Ibinaba ang baso sa mesa, kaya nga ako naiinis. Hindi pa nga nakakakain. Tinadyakan na agad ako. Kung alam ko lang, umuwi sana ako ng mas maaga. Naintindihan na ng lahat, hindi pala niya inayawan si Lian, kundi si Lian ang umayaw sa kanya. At talagang walang nangyari sa kanila dahil pagkatapos ng engagement, laging nagbabakasyon si Marco kung saan-saan. Nagpapakasaya, isang beses lang silang nagkita ni Lian, iyon ay bago ang engagement, nang puntahan niya ito sa eskwela. Noon, hindi nagpakilala si Marco, bilang kaibigan ng kaibigan, lang sila nagkita ng ilang minuto. At noong araw ng engagement, nasa ibang bansa siya nagbabakasyon. Madali lang maintindihan kung bakit hindi siya naaalala ni Lian. Nang marinig ng mga anak mayaman sa mesa ang paghihinayang ni Marco, sabay-sabay silang nag-comfort, ang babae parang damit lang, kapag luma na, palitan ng bago. Sa kalagayan mo, Marco, hindi ka mauubusan ng pagpipilian. O, inom. Nakipagtagay si Marco at nilagok lahat. Nagsimula ng tumalab ang alak, medyo lumabo ang kanyang paningin, nanlalabo ang mga mata. Nang tumingin siya sa malayo, ang babaeng iyon ay lalong naging malabo at maganda na parang bulaklak na nakikita sa salamin. Isang bulaklak na minsan niyang gustong pitasin at ngayon, mas lalo pa niyang hinahangad. Gayunpaman, hindi niya pwedeng gamitin ang maruming paraan tulad ng pagsira sa puri nito para makuha siya. 2 beses na sunod-sunod na bumahing si Lian. Hindi niya alam kung dahil ba sa paglabas-masok sa kotse kaya siya nalamigan. Tama nga, dapat nakinig siya kay Seb, nagsuklay muna ng coat bago umalis. Sakto namang iniisip niya si Seb, tumunog ang kanyang telepono. Nag-text ito. Hindi ko makita, sigurado ka bang nasa bookshelf? Kanina sinabi niyang tapos na niyang basahin ang detective novel na iyon, ang 2nd volume. Ngayon gusto niyang hanapin ang unang volume para basahin, tinatanong kung meron siya. Siyempre meron. Natapos niya ang unang volume kaya bumili siya ng pangalawa. Agad siyang nag-reply, nasa study table ko po. Sa loob ng study room ko. Tiningnan niyo po bang mabuti? Pero halos agad din itong nag-reply, hindi ko makita. Pwede bang umuwi ka para hanapin mo para sa akin? Hindi pa nga nagsisimula ang party. Kung mahilig po kayo sa detective stories, marami pa po ako sa bookshelf, kumuha na lang po muna kayo ng kahit ano. Yun lang ang gusto kong basahin. Sige na nga, matigas ang ulo ng binatang ito, kapag sinabi niya, iyon na. Ano pa bang magagawa niya? Sige po, ibibigay ko lang yung regalo tapos uuwi na ako agad. Walang minuto na pagkaantala, okay na po ba? Kailangan pa rin niyang tapusin ang pinapagawa ni Lola Elena, pagkatapos saka lang siya makakauwi. Nag-reply ito, sige. Tiningnan ni Lian ang maikli at walang emosyong reply nito. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ni Seb na nakaupo sa study room niya, malamig ang mukha, matigas ang ulo na naghihintay sa kanya para kunin ang libro. Nang maisip iyon, hindi niya mapigil ang mapangiti ng bahagya. Lumalabas na. May pagkabata rin pala ito minsan. Sa mga sandaling iyon, totoong nakaupo si Seb sa silid ni Lian. Hindi sa study room, kundi sa sofa sa maliit na receiving area sa labas, hawak ang isang financial report pero hindi makapag-focus sa pagbabasa. Kahit malaki ang tiwala niya kay Mang Dante, kapag naiisip niyang ang simpleng dalaga na parang kuneho at isang magandang kuneho pa ay pinakawalan sa magulo at magarbo na lugar na iyon, hindi pa rin siya mapakali. Kung alam lang niya, dapat pala sinama niya ang kanyang assistant. Isang mahinang hangin ang dumaan, dala ang matapang na amoy mula sa mga rosas sa cabinet. Sumakit ang ulo niya dahil sa amoy. Tumingala siya sa mga bulaklak sariwa pa rin tulad noong bagong bigay. Ito na ang 3 araw mula nang matanggap niya ang mga bulaklak, bakit hindi pa nalalanta? Nang tingnang mabuti, napansin niyang mas maikli na ang mga tangkay, malinis din ang tubig sa vase halatang araw-araw niyang pinapalitan ang tubig, pinuputulan ang tangkay. Inaalaga ang mabuti. Siya,
Talagang pinapahalagahan ang mga bulaklak na iyon. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Mr. Z, halos nahulaan na niya. Kung sasabihin niya ngayon kay Lian kung sino talaga ang taong iyon, pahahalagahan pa rin kaya nito ang mga bulaklak na iyon ng ganoon. Samantala, sa kabilang dako, nagsimula na rin sa wakas ang birthday party. Isang matandang lalaking maputi na ang buhok, nakasuot ng dark red na traditional Chinese suit, o barong Tagalog na may espesyal na disenyo, ang umakyat sa stage. Malakas at matalas ang kanyang boses habang nagsisimula ng kanyang talumpati ng pasasalamat. Naintindihan agad ni Lian ang matandang ito na malinaw pa ang isip ay si Tio Carmelo Reyes. Bumulong si Mang Dante sa kanya, mamaya, pagkatapos magsalita ni Don Carmelo, pwede nang humanap ng tamang tiyempo para lumapit, magbigay ng regalo at bumati, tapos pwede nang umuwi. Tumango siya, matiyag ang naghintay. Hindi sinasadyang napalingon siya, nagtama ang tingin nila ng lalaki sa kabilang banda. Kung kanina ay aksidente, ngayon siguradong hindi na. Ang taong iyon, bakit ba siya titig na titig sa kanya? Hindi masama ang itsura, tipo ng gwapong mayabang, lalo na ang mga matang iyon na parang may pang-akit. Isang sulyap lang ay sapat na para mahulog ang mga babaeng mapangarapin. At, parang pamilyar ang mukha. Habang nag-iisip pa siya kung sino, bahagyang ngumisi ang lalaki, isang malabong ngiti. Bahagyang kumunat ang noo ni Lian, mabilis na umiwas ng tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng inis. Sakto namang natapos ni Tio Carmelo ang kanyang talumpati at bumaba ng stage. Hindi na niya pinansin pa ang tingin mula sa kabilang banda, nakatuon na lang ang atensyon niya kay Don Carmelo, naghihintay ng tamang pagkakataon para lumapit at magbigay ng regalo. Dahil isa siyang respetadong matanda, napaka-enthusiastic ng mga bisita, may nag-aalok ng alak, may nagbibigay ng regalo, lahat ay nagsisikap na mapansin. Napilitan si Lian na matiyag ang maghintay, naiinip na dahil naaalala ang taong naghihintay sa kanya sa bahay. Tumingkayad siya para sumilip, sa wakas ay nakahanap din ng maikling pagkakataon. Mabilis siyang lumapit sa harap ni Don Carmelo. Magalang at natural siyang nagpakilala, "Magandang gabi po, Tio Carmelo. Ako po si Lian Martinez, asawa po ni Sebastian Alvarez. Pinapanta po ako ni Lola Elena para bumati sa inyo dahil may biglaan po siyang lakad pa uwing probinsya kaya hindi po siya personal na makakarating. Nais ko pong batiin kayo ng." Ang mga salitang ito ay inihanda na niya kahapon pa. Tuloy-tuloy niyang nasabi, magalang at taos puso. Tiningnan siya ni Don Carmelo, tumango ng may paghanga, saka sinulyapan si Mang Dante sa tabi niya, ngumiti, napakaswerte naman ng batang si Sebastian. Mukhang kilala rin ni Mang Dante si Don Carmelo, nagtawanan pa sila ng ilang sandali. Pagkatapos noon, personal na iniabot ni Lian ang regalo, tinanggap din ito ni Don Carmelo gamit ang dalawang kamay, nagpasalamat at sinabihan siyang manatili para mag-enjoy, ituring na parang sariling bahay, hindi kailangang mahiya. Pagkasabi noon ay ibinigay niya ang kahon ng regalo sa assistant na nasa likod niya. Nakita niyang may ibang naghahanda ng lumapit, kaya hindi na siya nagtagal, yumuko para magpaalam at magalang na nagbigay daan sa susunod. Pagkatapos gawin ang lahat, nakahinga ng maluwag si Lian, lumingon kay Mang Dante, at maiyang nagtanong, "Maayos po ba ang ginawa ko kanina?" Tumango si Mang Dante ng may paghanga, "Napakayos. Natural, tama sa lugar." Ngumiti siya ng malapad, "Uwi na po tayo." Tara. Kaya sabay silang lumabas. Pagdating sa pinto ng hotel, may tumawag mula sa likod, "Ms. Lian, sandali lang po." Ang tumawag ay isang staff na nakataksido. Kanina, nang ibinibigay ni Lian ang regalo kay Don Carmelo, nakatayo lang ito sa tabi, siya ang namamahala sa pag-aayos ng mga regalo. Yumuko ng magalang ang staff, may inihanda pong regalo si Don Carmelo para kay Lola Elena. Dahil sa dami ng bisita, hindi po nasabi kanina. "Pwede po bang sumama kayo sa akin sa bodega para kunin ito?" Pagkuha lang naman ng isang regalo, kaya sinabi ni Mang Dante na maghintay na lang siya sa lobby, siya na ang pupunta.
Tutal naka-high heels siya, hindi rin komportable maglakad, at saka ang mga gawaing tulad ng pagbubuhat, hindi na kailangang gawin pa ng senyorita ng bahay. Sa totoo lang, nagsisimula nang sumakit ang paa niya, ilang hakbang pa lang ay nagkapaltos na ang sakong niya. Kaya umupo siya para maghintay, habang si Mang Dante ay sumunod sa staff papunta sa bodega. Habang naghihintay, kinuha niya ang telepono at nag-text kay Seb, tapos ko na po ang pinapagawa ni Lola, pauwi na po kami. Kinukuha lang po ni Mang Dante yung regalo ni Tio Carmelo, nakaupo po ako ngayon sa lobby. 20 minuto ang lumipas bago nakita ni Seb ang text. Kakatapos lang niya noon sa isang video conference kasama ang team sa ibang bansa, naka-silent mode pa rin ang telepono niya. Nag-reply siya, katatapos lang ng meeting. Pauwi ka na ba? Naghintay siya sandali pero walang reply, inisip niyang malapit na sigurong makauwi si Lian, kaya hindi na niya pinansin pa. Kinuha niya ang detective novel na hiniram niya kay Lian, ang librong ilang pahina pa lang ang nababasa niya. Hindi pa nagtatagal sa pagbabasa, tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Dante ang tumatawag, puno ng pag-aalala ang boses, "Senyor ito, may nangyari po." Agad na nagseryoso ang mukha ni Seb, "Ano? Sabihin mo ng malinaw." "Si Lian po, nawawala si Lian." Agad siyang napatayo, "Paano nawala? Hindi ba't kasama mo siya?" Nagpaliwanag si Mang Dante, "Kanina po nakita kong nahihirapan siyang maglakad dahil sa high heels, kaya sinabi ko pong maghintay na lang siya sa lobby, ako na ang kukuha ng regalo. Pero pagbalik ko po, wala na siya doon. Agad ko po siyang tinawagan, ilang beses po pero walang sumasagot." Naramdaman niyang hindi maganda ang sitwasyon, kaya nagmamadali siyang tumakbo para tingnan ang CCTV. Agad na tinanong ni Seb si Mang Dante, "Nasaan ang surveillance room ng hotel? Sabihin mo sa akin ang address." Pagkababa ng tawag, agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Puntahan mo ang manager ng Grand Millennium Hotel ngayon din," utos niya, malamig at mariin ang boses. "Sabihin mong i-lockdown ang hotel kung kinakailangan. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin para hanapin si Lian. Bilisan mo." Kasabay nito, kinuha niya ang kanyang susi at coat, handa ng personal na pumunta sa hotel. Hindi siya mapapakali hanggang hindi niya nakikita si Lian. Samantala, sa lobby ng hotel, matiyagang naghihintay si Lian kay Mang Dante. Medyo pagod na rin siya dahil sa mataas na takong ng sapatos at sa tensyon ng buong gabi. Isang waiter ang lumapit sa kanya, may dalang isang baso ng malamig na juice. Magalang itong ngumiti, "Miss Lian, complimentary po mula sa hotel manager." Medyo nagtaka si Lian kung bakit siya kilala ng waiter at bakit may libreng juice, pero dahil pagod at uhaw, tinanggap niya ito. "Salamat," sabi niya. Ilang sandali matapos niyang inumin ang halos kalahati ng juice, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ang paligid ay tila nagsimulang umikot, at isang kakaibang antok ang unti-unting gumapang sa kanyang katawan. Naalarma siya. Alam niyang may mali. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanghihina ang kanyang mga tuhod. Hinawakan niya ang kanyang sentido na kumikirot. Kailangan niyang tawagan si Seb. Kinapa niya ang kanyang telepono sa maliit na purse, ngunit ang kanyang paningin ay nagsimula ng lumabo. Ang mga ilaw ng chandelier ay naging mga nagkakalat na liwanag. Bago pa man niya may dial ang numero ni Seb, bumigay na ang kanyang katawan. Bumagsak siya pabalik sa sofa, nawalan ng malay. Ang huling nakita ng kanyang nanlalabong mga mata ay ang kakaibang ngiti ng waiter na nag-abot sa kanya ng juice, at isa pang anino ng lalaki na papalapit sa kanya. Sa kabilang banda, si Marco Sandoval ay hindi pa rin inaalis ang tingin kay Lian. Nakita niya ang paglapit ng waiter at ang pag-abot nito ng inumin. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit napansin niyang pagkatapos uminom ni Lian, tila ito nahilo. Nakita niya itong napahawak sa ulo. Sinubukang kunin ang telepono, at pagkatapos ay bigla na lang nanlambot at napasandal sa sofa, tila nawalan ng malay. Agad na tumibok ng malakas ang puso ni Marco. May mali. Nakita niya ang waiter, kasama ang isa pang lalaki na hindi niya napansin kanina, na akmang babuhitin si Lian.
Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at halos patakbong lumapit, sumisigaw, "Anong ginagawa niyo sa kanya?" Nagulat ang waiter at ang kasama nito sa biglaang pagsulpot ni Marco. Nakilala ni Marco ang waiter, ito yung tila kanina pa masyadong mapagmasid sa paligid. Galit na hinarap ni Marco ang dalawa. "Sino kayo? Anong ginawa niyo sa kanya?" "Sir, masama po ang pakiramdam niya," alibay ng waiter, halatang kinakabahan. "Dadalhin lang po namin siya sa lounge para makapagpahinga." Hindi naniwala si Marco, kitang-kita niyang walang malay si Lian. "Masama ang pakiramdam o may ginawa kayo? Tatawag ako ng security at pulis," banta niya, dinukot ang sariling telepono. Nakita ng dalawang lalaki na seryoso si Marco, at marahil ay nakilala rin nila kung sino ito, isang Sandoval. Nagkatinginan sila at nag-atubili. Ang komosayon ay nagsimula ng makatawag pansin sa ibang mga bisita. Biglang binitawan ng dalawa si Lian at akmang tatakas. "Hold upin niyo sila," sigaw ni Marco sa security guard ng hotel na papalapit na dahil sa ingay. Mabilis namang kumilos ang mga security. Agad na lumuhad si Marco sa tabi ni Lian, tinapak-tapik ang pisngi nito. "Lian, Lian, gising." Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sakto namang dumating si Sebastian Alvarez sa hotel, kasunod ang kanyang assistant. Naabutan niya ang magulong eksena sa lobby, mga nagkukumpulang tao, mga security guard na may hawak na dalawang lalaki, at si Marco Sandoval na nakaluhod sa tabi ni Lian na walang malay. Automatikong nanigas ang ekspresyon ni Seb. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo habang naglalakad siya palapit, bawat hakbang ay mabigat. Si Mang Dante, nakara-rating lang din mula sa bodega, na walang nakuha dahil paka na lang pala iyon, ay mabilis na lumapit kay Seb at nagpaliwanag ng mabilis. "Senyor, ito," sabi ni Mr. Sandoval, pinainom daw po si Miss Lian ng may pampatulog. Siya po ang nakakita at pumihil sa dalawang to. Hindi pinansin ni Seb si Marco sa mga sandaling iyon. Ang buo niyang atensyon ay na kay Lian. Maingat niya itong binuhat mula sa pagkakahiga sa sofa. Ang kanyang mukha ay pinaghalong matinding pag-aalala at nagtitimping galit. "Mang Dante," malamig niyang sabi, "ikaw na ang bahala dito. Siguraduhin mong hindi makakatakas ang mga yan at makipagtulungan ka sa pulis." Bilang niya sa kanyang assistant, "Maghanda ka ng doktor sa bahay, ngayon na." Nang hindi na muling tumingin kay Marco, dinala ni Seb si Lian palabas ng hotel. Naiwan si Marco na nakatayo roon, pinapanood silang umalis, bakas sa kanyang mukha ang komplikadong emosyon, pagsisisi, pag-aalala, at marahil, kaunting inggit. Mabilis na nakarating si Seb sa kanilang bahay, bitbit pa rin si Lian na tila isang napakahalagang bagay na babasagin. Sinalubong sila ng mga kasambahay na may pag-aalala ngunit nanatiling tahimik, alam na hindi oras para magtanong. Diretso niyang dinala si Lian sa silid nito at maingat na inihiga sa kama. Ang mukha ni Lian ay mapatla sa ilalim ng malambot na ilaw ng kwarto, ang kanyang paghinga ay mababaw ngunit regular. Hindi nagtagal, dumating ang doktor na ipinatawag ng assistant ni Seb. Habang sinusuri ng doktor si Lian, kinukunan ng vital signs at marahil ng blood sample na natiling nakatayo si Seb sa gilid, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang panga ay matigas. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. "Sedative po ang naibigay sa kanya, Mr. Alvarez," kumpirma ng doktor pagkatapos ng pagsusuri. Mabuti na lang at hindi ganoon karami ang nainom niya, at mabilis siyang nadala dito. Kailangan niya lang po ng pahinga para mailabas ng sistema niya ang gamot.